Three ball, Sacramento opens up 2 of 7 from the field. Harrison Barnes, nasa San Antonio Spurs na. Pumutok ang balitang kinuha na ng Spurs ang veteranong si Harrison Barnes galing sa Sacramento Kings. The Sacramento Kings are agreed sa isang sign and trade kung saan mapupunta sa Kings si DeMar DeRozan on the 3-year deal at si Harrison Barnes naman patungong San Antonio Spurs. Si Chris Duarte naman plus 2 second round picks and cash considerations to the Chicago Bulls. Hindi naman isang bagong bagay na kumuha ang Spurs ng mga veterano, pero parang ngayon na lang uli nangyari na kumuha sila ng mga veterano katulad na lamang ni Harrison Barnes. Ano ang maasahan ng Spurs sa NBA champion? Si Barnes ay isang big wing with a strong frame and nice throw. Maasahan din natin ang kanyang 3-point shooting gaya ng alam nating specialty niya. He is a true multi-positional defender who spends time guarding mula sa 1 to 5 position. Harrison Barnes can expand his role kung pagtitiwalaan siya ni Coach Pop. Isa pa, si Barnes ay maaaring maging ISO player with some shots creation skills. Barnes can also be the man with the ball, slicing through the defense after using the pick, bagay na estilo ng San Antonio Spurs sa marami ng mga taon. Ang posible na maging setup ni Harrison Barnes ay off the bench or second unit rest back. Maaaring maging magkapalitan sila ni Jeremy Sohan sa 3 or 4 position. Magandang balaso yan kung magkataon para masustain ng Spurs ang momentum ng first 5 dahil nga sa veterano at may leadership na. Kaya pwede maging second unit ng Spurs ay sila Trey Jones, Keldon Johnson, Malachi Branham, Harrison Barnes at Zach Collins. Pero may isang sports analyst na nagsasabing i-trade sina Malachi Branham at Keldon Johnson plus future picks papuntang Utah Jazz kapalit ni Lauri Markkanen. Kaya antabay tayo kung ikakalakal nga ng San Antonio Spurs si KJ or si Branham. Kung magkaganon mga ka-teammate, lalong lalakas ang second unit ng Spurs dahil maaaring maging off the bench muna si Markkanen or si Sohan ang ibababa ng Spurs sa second unit para ilagay sa starting 5 ang 7-footer na taga Finland. Sa ngayon wala pang klarong desisyon ang Spurs management regarding kay Markkanen, pero interesado sila sa mamang ito. Isa pa sa concern ng marami ay ang pagbabangga ng jersey numbers nila Chris Paul at Keldon Johnson. Ang tanong kasi dyan, sino ang magpaparaya? Ang nauna ba o ang bagong dating? Palagay ko isang hint yan na nagpapahiwatig na matitrade talaga si Keldon Johnson, pero sabi ko nga last time sa ating video ay sana magstay man lamang ito kahit isang season sa silver and black. No issues naman siguro kung magpapalit ng jersey number si Chris Paul kasi ganoon naman talaga. Lumipat ka ng kupunan, natural, ikaw ang mag-adjust. Parang si Kyrie Irving lang yan from number 2 naging number 11. Si Klay Thompson na dating 11 magiging number 31 sa Dallas Mavericks. DeRozan naman number 10 noon at naging number 11 sa Chicago Bulls. Ewan ko lang sa Sacramento Kings. Yun nga lang, hindi na magiging CP3 si CP3 kung hindi number 3 ang kanyang jersey. Anyway, ramdam natin ang kilos ng Spurs sa pagkuha ng mga player. Ito na kasi ang kahayagan na magiging competitive ang San Antonio next season. Sobrang solid na may Chris Paul sa lineup mga ka-teammate. Sa stats pa lamang niya ay talagang maaasahan na natin. Last season na nag-average ito ng 9.2 points per game, 3.9 rebounds per game, 6.8 assists per game, at 1.2 steals per contest while shooting 44% sa field at 37.1% from the 3-point range. Marami nagsabing hindi handa ang NBA sa tandem nila Chris Paul at Victor Wembanyama, as in sasabog ang dalawang ito. Bukod sa may diskarte na talaga si Wembanyama, sa lahat ng aspeto ng game ay papartneran pa ito ng pinakamahusay na facilitator. Yun nga lang, dumami ang player ng Spurs ngayon dahil sa pagdating ng 3 rookie at 2 veterano at halos si Charles Bassey pa lang ang pinakawala ng Spurs. Ang tanong ngayon ay kung sino-sino ang mga nasa free agent list ang bibitawan at bibigyan ng panibagong kontrata ng San Antonio. Para sa akin sana manatili sina Osman at Mamukelashvili sa lineup ng Spurs, pero kung hindi naman ayos na din yun para magka-playing time ang mga bagong player.